Kaibigan, isa na naman pong magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng ating mga kaibigan mula po dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din po sa ating mga kaibigan na naroon sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano po? Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan ha, kung diyan po sa aking mga halaman nakatutok ang ating video ng ating camera. Okay na po yan mga kaibigan kesa yung aking face lock ang inyong nakikita. Ano po? At sorry po sa nangyari kahapon dahil bigla po nating hininto ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos dahil nga po may mga dumating po tayong mga unexpected visitor from Norte dahil meron pong naganap na isang napaka mahalagang okasyon sa buhay ng aming hipag na bunso. Kaya po nagkatipon ang pamilya kagabi. At sana po naunawaan niyo po ninyo dahil napakahirap pong magbasa kapag marami na pong ingay na ating naririnig. Ano po, ayan. Isang miyembro ng pamilya nagsasampay kasi marami po silang labahan, lalo na po ang mga damit ng baby. Pero mga kaibigan, okay lang po yan. Ang atin pong bigyan ng pansin ay ang salita ng ating Panginoon. At dito po sa unang hari, chapter 8, ay ipagpapatuloy po natin ang ating binabasa kahapon dahil hindi po natin natapos ang chapter 8. Ano po? At muli ko po kayong inaanyayahan mga kaibigan na sabay-sabay po tayo magbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa unang hari, chapter 8, verse 54. At ang title po nito ay Pagbabasbas sa Bayan. Nakaluhod si Solomon sa harap ng dambana ni Yahweh at nakataas ang mga kamay. Samantalang nananalangin nang matapos ang kanyang pananawagan kay Yahweh, tumindig siya at malakas na binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon. Purihin si Yahweh, tinupad niya lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel sa lahat niyang mga pangako kay Moises. Wala isa mang nasira. Sumaati nawang lagi si Yahweh ang ating Diyos gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Tulungan nawa niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang mga batas, tuntunin at hatol gaya ng ipinag-utos niya sa ating mga ninuno. Manatili nawa araw-gabi sa harapan ni Yahweh itong aking panalangin upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang kanyang alipin at ang kanyang bayang Israel ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na Diyos si Yahweh at liban sa Kanya'y wala ng iba. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang Kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga handog sa araw ng pagpapasinaya. Sa pagtitipong ito, nag-alay si Solomon at ang buong Israel ng napakaraming handog. Nagpatay sila ng 22,000 na baka, 120 tupa bilang handog na pinagsasaluhan. Sa gayong paraan, ginawa ni Solomon at ng buong Israel ang pagtatalaga ng templo ni Yahweh. Nang araw ring iyon, itinalaga ni Solomon ang patio sa harap ng templo
Doon niya inihain ang handog na susunugin, ang mga handog na bunga at ang mga taba ng handog na pinagsasaluhan. Ang damba ng tanso sa harapan ni Yahweh ay napakaliit para sa gayong karaming handog na susunugin. Handog na bunga at taba ng mga handog na pinagsasaluhan. Kaya nga't ng taong iyon natipon sa Jerusalem ang buong Israel mula sa paso ng Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. Sa pamumuno ni Solomon, ipinagdiriwang nila ang pista ng mga tulda sa loob ng 7 araw. Sa ika-8 araw, pinauwi ni Solomon ang mga tao, umalis ang mga ito na masasaya. Nagpupuri sa hari, totoo nilang ikinagalak ang mga pagpapalang ipinagkaloob ni Yahweh kay David na kanyang alipin at sa kanyang bayang Israel. Ayan, andito na po tayo sa chapter 9. Muling napakita kay Solomon si Yahweh. Nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, napakita uli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gabaon. Sinabi sa kanya, ipinagkakaloob ko ang lahat mong hiniling sa iyong panalangin. Pinababanal ko ang templong ito at lalagi rito ang aking pangalan magpakailanman. Lilingapin ko at mamahalin ang puok na ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga ipinagagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y dumulog sa sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking pinabanal at itinalagang pamamalagian ng aking pangalan. Ang Israel ay magiging paksa ng usapan ng lahat ng bansa. Iguguho ang templong ito at sino mang maparaan dito'y manghihilakbot. Mawiwika nila, bakit ganyan ang ginawa ni Yahweh sa bansang ito at sa templong ito? At ganito ang magiging sagot, sapagkat tinalikdan nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na humango sa kanilang mga ninuno. Sa pag-alipin sa Ehipto, sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh sa ganitong kapahamakan. Ang kasunduan ni Solomon at ni Hiram. 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng kanyang palasyo at ng templo ni Yahweh. Si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na sidro at abito at ginto na ginamit doon. Dahil dito, siya'y binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit, ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tignan ang mga lungsod na bigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. Kaya nasabi niya, kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na ibinigay mo sa akin? At tinawag na lupa ng Kabol. Ang mga lungsod na iyon, magpahanggang ngayon. Nagpadala si Hiram kay Solomon ng 120 talintong ginto. Iba pang mga ipinagawa ni Solomon. Ito ang ulat ng sapilitang paggawa sa ipinataw ni Solomon sa taong bayan upang kanyang maipagawa ang kanyang palasyo at ang templo ni Yahweh. Matibay ang Milo at maipatayo ang muog ng Jerusalem, ng Hazor,
ng Megiddo at ng Geser. Ang Geser ay lungsod ng mga Kananeo. Sinalakay ito ng Faraon, hari ng Ehipto. Nilupig, tinupok at pinuksa ang mga taga roon. Ibinigay ng Faraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. At muling ipinatayo ni Solomon ang Geser. Ipinagawa rin niya ang Bithurong Timog, ang Baalay, ang Tadmor sa ilang, at ang mga lungsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak ipagawa sa Jerusalem, sa Libano at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Pinapagtrabaho ni Solomon bilang mga alipin ang mga Amoreo, Heteo, Perisyo, Hiveo at Hibosyo na natitira sa lupain. Ito ang mga inanak at inapo ng mga naligtas sa utos ni Yahweh sa mga Israelita. Nalipulin ang lahat ng lahi na daratna nila sa lupain ng Kanaan. Hindi niya isinama sa sapilitang paggawa ang mga Israelita, sa halip ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karwahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon na pinamahala niya sa mga manggagawa ay 550 katao. Nang mayari na ang palasyong ipinagawa niya para sa reyna na anak ng Faraon, pinalipat niya ito mula sa kuta ni David pagkatapos ipinagawa niya ang Milo. Taon-taon, 3 beses na naghahandog si Solomon sa dabanang itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan at nagsusunog din siya ng kamanyang kay Yahweh. At sinikap niyang maging maayos na lagi ang tahanan ni Yahweh. Nagtipon si Solomon ng maraming barko sa Esion Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng lungsod ng Akaba sa lupain ng Edom, malapit sa Elot, upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon. Pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan, mga sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 6 na toneladang ginto na isinulit nila kay Solomon. Chapter 10. Ang pagdalaw ng reyna ng Siba. Nakarating sa pandinig ng reyna ng Siba ang mga balita tungkol kay Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamilyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakadaming pinto at batong hiyas. Napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na siya ni Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito maipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang mga kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin, mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin si Yahweh ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel
Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Siba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan ng templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na uling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noong hanggang ngayon. Ipinagkaloob naman ng Haring Solomon sa reyna ng Siba ang bawat maibigan nito. Ang lahat niyang hinihingi bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna at ito'y umuwi na, pati ang kanyang mga utusan. Ang mga kayamanan ni Solomon. Ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 25 tonelada. Hindi pa kabilang dito ang nasisingil sa aduana, ang tinutubo sa pangalakal sa labas ng bansa, at ang buwis na galing sa mga hari ng Arabia at sa mga gobernador ng mga lalawigan. Nagpagawa ang Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na may kalupkop na ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit na pangkalupkop sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may kalupkop ding ginto. Halos 4 librang ginto ang nagamit sa pagkakalupkop sa bawat isa. Ipinalagay ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagang tinatawag na gubat ng Libano. Nagpagawa rin siya ng isang tronong garing na may mga labor na gintong lantay, 6 na baitang ang paakyat sa trono, may ulo ng bisirong baka, ang ulunan ng trono at may dantayan ng bisig sa 2 tagiliran, may 2 leon na nakatayo sa tabi nito at 12 naman sa magkabilang dulo ng mga baitang. Kailan may wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Gintong lahat ang mga inuman ng Haring Solomon at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na gubat ng Libano. Walang kagamitang pilak dahil sa di gaanong pinahalagahan ito noong panahon ni Solomon. May mga barko siya sa karagatan kasama ng mga barko ni Hiram, at tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito kargado ng ginto, pilak, garing, mga unggoy at pabo real. Sa karunungan at sa yaman ay nangunguna ang Haring Solomon sa lahat ng mga hari sa lupa. Pinagsasadya niya ng mga tao buhat sa lahat ng dako sa daigdig upang marinig ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. At ang bawat isa ay may dalang pasalubong, mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango at mga kabayo at mula, at nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Mga sasakyan ni Solomon. Nagtatag si Haring Solomon ang isang malaking hukbo na binubuo ng 12,000 kabayuhan at 1,400 na karwahe. Inilagay niya ang mga ito sa mga bayang itinalagang himpilan. Naglagay din siya sa Jerusalem, malapit sa hari. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami, at ang sidro'y naging kasindami ng sikomoro. Sa kapatagan, galing pa sa Cilicia ang mga kabayo ni Solomon. May mga ngalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili din sila ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak bawat isa,
at 150 piraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito'y ipinagbibili ng mga mangalakal ni Solomon sa mga haring Hiteo at Arameo. Chapter 11. Ang mga asawa ni Solomon, umibig si Solomon sa maraming babaeng taga-ibang bansa. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Edomita, Sidonio at Hiteo. Ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa ng mga taga-bansang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, wika niya. Ngunit labis na nabuhos ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang alipin ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ni Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Chemos, ang karumaldumal na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsuob doon sa kamanyang at naghain ng mga handog. Ngunit nagalit si Yahweh kay Solomon. Dahil sa ginawa niyang ito, 2 beses na napakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi niya pinansin si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem ang lungsod na aking hinirang. Ang mga kaaway ni Solomon. Ipinahintulot ni Yahweh na may lumitaw na isang kalaban si Solomon, ang Edomitang Hadad, buhat sa lipi ng mga hari ng Edom. Nang magapi ni David ang Edom, pumunta roon si Joab, ang pinakapuno ng hukbo, upang ipalibing ang mga nasawi sa labanan. 6 na buwan siyang nanatili sa Edom, kasama ang buong hukbo ng Israel, at hindi sila umalis hanggang di nila naubos patayin ang mga lalaki roon. Subalit si Hadad, na bata pa noon, ay nakatakas patungo sa Ehipto sa tulong ng ilang Edomitang tauhan ng kanyang ama. Buhat sa Midian, nagtungo sila sa Paran at dooy nakakuha sila ng ilan pang mga lalaki na isinama nila sa Ehipto. Tinanggap siya ng Paraon, ang hari ng Ehipto, binigyan ng bahay, lupa at lahat ng kailangan. Napamahal si Hadad sa Faraon at napangasawa niya ang hipag nito. Ang kapatid ng babae ni Reyna Tapnis, nagkaanak sila ng isang lalaki na tinawag nilang Ginubat. Matapos awatin, ito'y kinuha ng Reyna, pinalaki sa palasyo kasama ng mga anak ng Faraon. Nang mabalitaan ni Hadad na namayapa na si David at namatay na rin si Joab, ang pinakapuno na hukbo ng Israel, nagpaalam siya sa Faraon, ipahintulot po ninyong umuwi ako sa aming bayan, wika niya.
Kinukulang ka pa ba rito ng anuman at ibig mong umuwi sa inyo? Tanong ni Faraon. Hindi po naman, sagot ni Hadad, ngunit ipahintulot po ninyo makauwi muna ako sa amin. May isa pang kaaway na pinalitaw si Yahweh laban kay Solomon, si Rezon, na anak ni Eliada. Tumakas siya sa kanyang amo, si Hadadezer na hari ng Sobra. Nagtipon siya ng mga tauhan at naging pinuno ng isang pangkat ng mga tulisan. Naagaw niya ang Damasco at naghari siya roon. Naging kaaway siya ng Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon. Ngunit, sandali lang po ha, naging kaaway siya ng Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon, na paragdag pa ito sa paminsalang ginagawa ni Hadad, na naghihimagsik sa Israel at naghari sa Edom. Ang pag-aaklas ni Jeroboam. Isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya si Jeroboam, na anak ng Efratiyong Sinabat na taga Serida. Ang ina niya ay isang balo na ang pangalan ay Seruwa. Ito ang kasaysayan ng kanyang pagkapag-aklas. Ipinagagawa ni Solomon ang muog ng Milo at pinatatakpan ang guwang sa muog ng lungsod ng Jerusalem. Itong si Jeroboam ay isang lalaking makapangyarihan. Nang makita ni Solomon ang kanyang kakayahan, inilagay siyang tagapamahala ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Jose. Isang araw, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahayas, ang propeta. Ang propetang taga-Selo, ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahayas ang kanyang balabal at pinagpupunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem. Ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel, ginawa ko ito sapagkat tinalikdan niya ako upang maglingkod kay Astarte, ang Diyos-Diyosan ng mga Sidonyo, kay Chemos, ang Diyos-Diyosan ng Edom, at kay Molok, ang Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David, ngunit hindi ko aalisin sa kanya sandali mga kaibigan ha. Medyo hinangin po ang ating Biblia. Ngunit hindi ko alisin sa kanya ang kaharian habang siya nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos. Sa kanyang anak ko kukunin ang 1 bahagi ng kaharian, ang 10 lipi, at ibibigay ko sa iyo. 1 lipi lamang ang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang inapong maghahari sa Jerusalem. Ang lungsod na hinirang ko upang pamalagian ang aking pangalan, ikaw nga ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupaing maibigan mo. Kung tatalimahin mo ang aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa aking paningin at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y isa sa iyo. Pananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel
at parurusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayunman ito'y hindi panghabang panahon. Dahil dito, sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam. Ngunit ito'y nakatakas at napakupkop kay Sisak, hari ng Ehipto, at nanatili siya doon hanggang sa namatay si Solomon. Wakas ng paghahari ni Solomon. Ang iba pang kasaysayan ni Solomon, ang kanyang mga ginawa at mga karunungan ay pawang nasusulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing ang kanyang bangkay sa lungsod ni David na kanyang ama. Humalili sa kanya ang anak niyang si Roboam. Chapter 12. Ang pagtitipon sa Sikem. Pumunta sa Sikem si Roboam sapagkat doon nagtipon-tipon ang buong Israel upang siya'y kilanling hari. Nasa Ehipto pa noon si Jeroboam na anak ni Nabal. Doon siya nagtago ng kasalukuyang inuusig ni Solomon. Nang mabalitaan ni Jeroboam ang mga pangyayari, umuwi siya mula sa Ehipto. Siya'y kanilang ipinasundo mula doon. Humarap nga kay Rehoboam si Jeroboam at ang buong Israel at sinabi sa kanya, napakabibigat po ang mga dalahing ipinapasan sa amin ng inyong ama. Bawasan po ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin. Pagaanin ninyo ang pasanin na aming dinadala at paglilingkuran namin kayo. Sumagot si Rehoboam. Bigyan ninyo ako ng 3 araw upang mapag-aralan ang bagay na ito, at pagkatapos bumalik kayo kaysa umalis muna ang mga tao. Kaya umalis muna ang mga tao. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang naglilingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin. At ganito ang sabi ni Rehoboam ng matatanda. Kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila'y inyong pinakitutunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Ngunit, pinawalang halaga ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayon naglilingkod sa kanya. Ano ang dapat kong isagot sa mga taong humihiling ng napagaanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama? Ganito naman ang payo nila. Sabihin mo sa mga taong dumarating sa bigat ng pasaning ipinataw sa kanila ng iyong ama na ang kalingkingan mo'y mas matigas kaysa hita ng iyong ama, na dadagdagan mo pa ang pahirap na kanyang ipinapasan sa kanila at kung sila'y hinagupit niya ng latigo, hahagupitin mo naman sila ng mga panghampas na may tinik na bakal. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao, ayon sa iniutos sa kanila ng hari, laban sa payo ng matatanda. Marahas ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. Ang sinunod nila ay ang payo ng kabataan, kahit sinabi niya, kung mabigat ang dalahing ipinapasan ninyo ng aking ama, ipinapasan sa inyo ng aking ama, dadagdagan ko po iyan kung hinagupit niya kayo ng latigo. Panghampas na may tinik na bakal ang ihahagupit ko. Ang ihahagupit ko sa inyo. Hindi nga nilimin ng hari ang karaingan ng bayan. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Ahayas kay Jeroboam na anak ni Nabat nang sila'y magkasalubong sa Silo.
Nang makita ng bayan na hindi sila pinansin ng hari, ay sinabi nila, ano ang mahihita natin kay David? Wala tayong pakialam sa anak ni Jesse. Umuwi na tayo mga anak ni Israel. David, buhat ngayon bahala ka na sa iyong sambayan. Umuwi na nga sa kanilang tahanan ang 10 lipi ng Israel. Ngayon, lamang mga naninirahan sa mga lungsod ng Juda ang natira ay kay Roboam. Pagkatapos, pinapunta niya sa 10 lipi si Adoram, ang tagapangasigwa ng sapilitang paglilingkod bayan, ngunit ito ay binato nila hanggang mamatay. Kaya't nagmamadaling sumakay si Roboam sa kanyang karwahe at tumakas patungo sa Jerusalem. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Paghiwalay sa pamahalaan. Nang marinig ng matatanda ng Israel na bumalik na sa Jeroboam, siya ipinatawag nila sa kapulungan ng bayan at ginawang hari ng 10 lipi ng Israel. Ang lipi lamang ni Juda ang nanatili sa angkan ni David. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ni Juda at ni Benjamin. Nakatipon siya ng 180,000 mga sanay na mandirigma upang bakahin ang 10 lipi ni Israel at bawiin ang kanyang kaharian. Subalit sinabi ni Yahweh kay Ahayas na kanyang lingkod, sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon at hari ng Juda, na huwag na niyang bakahin ang 10 lipi ng Israel. Bayaan na niyang makauwi ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan sapagkat ako ang may panukala sa nangyari. Paghiwalay sa pagsamba. Pinatibay ni Jeroboam ang Sikem sa kabundukan ng Ephraim at doon siya tumira. Pagkatapos, lumipat siya sa Penuel. Sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Rehoboam na hari ng Juda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 turiting ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Betel at ang isa na may sa Dan, at ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin ang iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ng 15 araw na 3 buwan ng taon, katulad ng kapistahan na ipinagdiriwang sa Juda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga turiting ginto na kanyang ginawa roon, at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoting inilagay niya sa mga sambahan sa burol.
Pumunta nga siya sa dambana ng kanyang ipinatayo sa Bethel noong 15 araw ng ikawalong buwan na siya ang pumili. Iyo'y ginawa niyang pista sa 10 tribo ng Israel at siya mismo umakyat sa dambana at nagsunog ng kamanyang. Mula po sa dulo ng chapter 8 ay hanggang dito po lang tayo sa chapter 12. Alam niyo mga kaibigan, sobra pong nakakatakot. Ako po ay kinabahan sa ginawa ni Haring Solomon. Ano po? Talagang kahit kailan ay mga babae talaga ang tukso sa buhay ng mga hari. Kahit man kay Samson, ay babae rin ang naging dahilan kung bakit nawalan siya ng lakas. At kay Haring Solomon naman ay babae din ang dahilan kaya niya sinuway si Yahweh ang Diyos nang dahil lang sa kahinaan sa babae ni Solomon. Ayan mga kaibigan, ang bawat isa po sa atin ay may mga kahinaan. Ang bawat isa po sa atin nakakagawa ng mga bagay na hindi tama sa Panginoon. Marami pong nagsimula ngunit natapos sa mali. Ano po? Ngunit sinabi ng Panginoon sa ating binasa na kapag ang tao ay patuloy na sumunod at nagpapasakop sa kanyang batas at lumalakad sa kalooban ng Panginoon, ito ay hindi niya iiwan ni kakalimutan. Magpapatuloy ang gabay, ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos. Nagaya po ng kanyang ginawa kay Haring David. Kaya nga po siya nangako kay Haring David. Doong simula mga kaibigan nakita ko, powerful po yung prayer ni Haring Solomon. Napaka-powerful. Na yun po ang kailangan natin na uri ng isang panalangin sa panahong ito. Ngunit, nung hindi po niya napagtagumpayan ang kanyang kahinaan nang dahil po sa babae, siya po ay nagkasala kay Yahweh. Sa mga pinagdaanan po natin na salita ng Diyos na ating binasa, naalala ko po yung sinabi ng Panginoon na kailangan ng isang hari o lingkod ni Yahweh ay hindi magkaroon ng kayamanan. Baka dumating sa panahon na mas mahal pa yung kayamanan kaysa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kaibigan, sa ating buhay po, lalo na sa panahong ito, ano man po ang ating pinagdadaanan, kahit ako man po ay hindi exempted, napakadami po ng pinagdadaanan kong sitwasyon na may hirap na kung minsan ay parang hindi mo na maunawaan. Ngunit kung ang ating pananalig sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbabago, hindi natitinag ng mga sitwasyon na hindi maganda, mauunawaan po natin ang mga bagay na ating pinagdadaanan. At lalo po nating ma-appreciate ang Word of God kung bakit binabasa natin ang salita ng Diyos sa oras na ito. Kasi merong ipinapakita dito si Yahweh. Hindi lamang po tayo nagba-Bible reading mga kaibigan, na tuloy-tuloy lang ang basa at wala na tayong pakialam kung ano man ang meaning o kahulugan ng mga salita ng Diyos na ating binabasa. Kundi hinihiling ko po sa Panginoon na sa bawat pagbukas po natin ng Biblia at nagsisimula na akong magbasa, ay kumilos ang presensya at kapangyarihan ng Holy Spirit upang ipaunawa po sa atin ang salita ng Diyos na ating binabasa. Ano po? Hindi po lamang ito simpleng Bible reading ang ating ginagawa. Dahil sa bawat araw na binabasa natin, kung ilang chapter man yan, nakikita po natin dito ang pagtuturo ng Panginoon. Kahit man po doon kay Solomon, kay Haring David, ang patungkol ng kwento, ang Diyos po natin ay buhay at hindi lamang si Haring David at si Haring Solomon ang minamahal niya. Lahat ng kanyang mga anak
ay minamahal ng ating Diyos. Ngunit kapag tayo'y sumuway o tumalikod o sumamba sa mga Diyos-Diyusan, higit pa po sa trinaidor natin ang Diyos. Ano po? Kaya mga kaibigan, nawa po ay naunawaan po natin ang salita ng Diyos sa hapong ito na aking binasa. At nawa po ay magpatuloy tayong lumakad sa kaharian ng ating Panginoon upang sa ganon, hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kahit anong mangyari, sasamahan tayo ng Panginoon at Siya po ang magsusupply ng lahat ng ating mga pangailangan. Higit sa lahat, yung kalakasang espiritual. Yan po ang kailangan natin lalo na sa panahong ito. Na pasama na ng pasama ang mundo. Huwag nawa tayong mailigaw ng mga babae, ng mga material, ng salapi, ng kasikatan, ng katagumpayan, dahil ang lahat po ng ating binanggit ay pangmundo po lamang yan. Ang kailangan po natin ay makarating sa finish line na bitbit sa puso ang ating pananalig kay Kristo upang sa ganon yung kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan at kaligtasan ay makakamtan po natin ito doon sa panahon na tayo po ay makarating sa finish line at makauwi na sa kaharian ng Diyos ang ating mga tunay na tahanan. At huwag po kayo mag-alala mga kaibigan, kung mamatay man tayo physically at umalis tayo sa mundong ito, sinabi rin ng Diyos sa kanyang salita, papalitan niya ang ating buhay. Bubuuhin niya muli ang ating katawan. Kung si Jesus Christ ng panahon na yun ay 30 years old nung siya ay nanatili pa dito sa lupa, malamang po, lahat tayo, kahit senior citizen ka na, ibabalik ng Diyos doon sa kabataan. At isang glorified body, wala nang kamatayan, wala nang hirap, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang mga bagay na magpapahirap sa tao, kundi buhay na ganap at buhay na maligaya sa piling ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, manatili po tayo sa salita ng Diyos at manatili ang ating pananampalataya sa Diyos at patuloy nating yakapin ang kalooban ng Panginoon at ang katuwiran ng Diyos ang kanyang salita ang ating lakaran upang sa ganon hindi po tayo maliligaw ng kahit sino man at kahit anumang sitwasyon ng buhay sa mundong ito. Mga kaibigan, hanggang dito po muli natapos ang ating Bible reading mula po sa dulo ng chapter 8 hanggang chapter 12. Kaya loobin nawa ng ating Diyos na sa araw ng bukas na pang day 64 natin ay makapagpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Dahil kayo man po, hindi ko man po kayo nakikita, hindi ko man po kayo nakikilala ng personal. Ngunit kilala po kayo ng Diyos at nakikita po ng Diyos ang lahat ng inyong ginagawa. Yung pagbuklat ninyo ng Biblia, yung pagbukas ng Biblia, alam po lahat ng Diyos yan. Kaya ang aking dalangin, patuloy na ang biyaya at pagpapalang espiritual na mula sa ating Diyos ay maranasan nating lahat sa bawat sandali, sa bawat oras, sa bawat araw sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Hindi ko na po kayo isa-isahin mga kaibigan. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Nalalaman ng Diyos ang laman ng ating isipan. Nararamdaman ng Diyos ang bawat tibok ng ating mga puso. Kaya maraming salamat sa Diyos sa lahat-lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon at samahan niya tayo sa bawat sandali ng ating buhay
na pansamantala po na dumadaan tayo sa mundong ito. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid kay Kristo, sa lahat ng ating mga silent listeners, sa ating mga silent viewers. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen.